mga volleyball players na hiwalay at iniwan na ng kanilang mga karelasyon na talagang sobrang manghihinayang ka na lang talaga sa kanilang buhay pag-ibig. Lahat ng yan ay atin nang alamin ngayon. Leo Arengo at Laika De Leon. Sa mga hindi nakakalam, si Leo Arengo at Laika De Leon ay kasalukuyang naglalaro pa sa UAAP Men's at Women's Volleyball. Si Leo Arengo na naglalaro para sa NU Bulldogs at Laika De Leon sa De La Salle Women's Volleyball Team. Ngunit kung ikukumpara sa iba, mas pinipili nilang maging low-key ang kanilang samahan at pag-iibigan dahil halos nga ay wala silang picture na magkasama together. Kaya't napaisip ang lahat kung may itinatago nga ba ang isa sa kanila o mas gusto lamang talaga nila ng mapayapang relasyon na halos walang nakakaalam. Ngunit dahil sa isang kumakalat na lamang na konvo na nalik sa social media ng lalaking si Leo Arengo ay may mistulang na karelasyon pala na naging palihim. Kita nga sa konvong ito na may kasweet itong kachat na hindi umano alam ng kanyang girlfriend na si Laika De Leon. At pagkatapos nga sigurong malaman ni Laika De Leon ang mga pangyayaring ito o before pa man nangyari ang mga bagay na ito ay naghiwalay na ang dalawa. At ang nag-screenshot nga ng konvong ito ay ang posibleng bagong girlfriend ni Leo Arengo. Talagang sobrang sakit naman ito Para sa akin wala nang mas masakit pa sa isang taong minahal mo tapos malaman mong mag-cheat lamang pala sa'yo. Hindi talaga ito deserve ni Laika De Leon at sa sino mang mga babae. Ito na lamang ay mistulang babala sa iba pa na mas kilalanin pang mabuti ang inyong mga karelasyon dahil maaaring sobrang green flag pa ito sa simula. Pero sobrang red flag naman pala kung makilala mo sila ng lubusan. At pag may napansin ka ng signs na red flag, abay iwan mo na agad yan Jacqueline Acuña at Alvaro Andres. Isa nga sila sa mga couple na inabangan noon last year sa PBL. Dahil itong si Alvaro Andres ay iba din talaga kung dumiskarte at laging present para suportahan ang Signal HD Spiker player na si Jacqueline Acuña. Pero ang masakit na katotohanan pala, ang status nila noon ay napaka-uncomplicated. Kung matatandaan nga ay halos wala tayong mahagila. Nalarawan man lang nilang magkasama at ang nakakagulat na revelasyon ni Alvaro Andres na nagtagal lamang ang kanilang relasyon ng almost 1 to 2 months. After nga nila tayong pinakilig noong last year's PVL Invitational. At after a month na yon, ay doon na sila nagkalabuan. At ganoon na lamang kaikli ang kanilang naging samahan. Shocks naman, sobrang gwapito pa naman sana nitong si Alvaro Andres na isang dating kalahok ng male pageants at napunta siya dito sa Pinas dahil nirepresenta niya ang kanyang bansa. At hindi na nga ito nakauwi pa sa kanilang bansa dahil sobrang napamahal na ito sa Pinas. At naging mahilig din ito sa sports na volleyball. Dahilan kung bakit sila nagkakilala ni Jacqueline Acuña. Pero sa kasamaang palad ay pinagpalit siya ng isang basketballista ni Jacqueline Acuña na si Enoch Valdez na may lahing African descent na sobrang pogi pa rin naman talaga ang kanyang pinagpalit. Kaya't ang masasabi ko na lang talaga, kakayanin yan, Jacqueline Charis, Cici Rondina at Chris Flores. Sino ba ang mag-aakala na ang mag-live-in partner na si Cici Rondina ng Choco Mucho at Chris Flores ay konfirmado na talagang hiwalay na? Sa hindi malamang dahilan, nagkasabay na lamang ito nang nalaman ng lahat na may tampuhang naganap sa pagitan ni Cici Rondina at Mars Alba. Ang mas nakakalungkot, nagparinigan pa ang dalawa sa kanilang mga social media na pinatatamaan nila ang isa't isa. Kung sino ba talaga ang may sala sa kanilang naging hiwalayan. At ani ng iba, siguro labis na daw umanong napagod si Cici Rondina dahil siya lamang ang nagbibigay sa kanilang relasyon. Ngunit depensa naman ni Chris Flores na may pera naman daw umano siya upang tustusan ang kanyang sarili. At parinig naman ni Cici Rondina sa kanyang social media, nirepost niya lamang ito na may caption na hindi nga nag-cheat. Ngunit wala namang time at effort sa relationship. At higit daw sa lahat ay wala daw itong emotional intelligence. Ito na nga kaya ang dahilan kung bakit umayaw na si Cici Rondina. Sobrang nakakahinayang pa naman sana ang 2 to 3 years nilang pagsasama sa isang bubong.
Pero wag kayo. Sobrang ding naging madali sa dalawa ang mag-move on sa isa't isa. At after a month nga ng kanilang hiwalayan ay matapang nang ni-reveal ni Cici Rondina ang kanyang pinagpalit kay Chris Flores. At ito nga ay isang volleyball player na si Roniel Rosales na galing NCAA na membro ng Perpetual Altas Men's Volleyball. From basketball player ay ngayon ay kapwa volleyball player na ang hanap at bagong karelasyon ni Cici Rondina. Tall, dark, and handsome pala ang type ni Cici Rondina. At dahil nga sa pa-reveal nitong ni Cici, ay hindi rin nagpatalo si Chris Flores at ibinunyag na rin ang pinagpalit nito sa kanya. At ito ay si Jessa Ordiales na kakagraduate lang sa De La Salle University at naging bahagi ng De La Salle Women's Volleyball Team. At siya din ay kapatid ng Alas Pilipinas Men's Volleyball Team na si Leo Ordiales. Ang taray naman. Kagaya rin ni Cici ay bet din ni Chris Flores ang mga morena na volleyball player. Kung sa pag-ibig talaga, minsan ang iba nahihirapan silang mag-move on sa kanilang karelasyon. Dahil ito daw ay isang proseso. Ngunit para sa kanilang dalawa, madaling kalimutan ang nakaraan kung may bago na agad silang kasintahan. Aray ko naman. Mika Reyes at Mark Alcala. Si Mika Reyes at Mark Alcala ay nagkaroon ng relasyon noong early 2023 at marami na ang nakasaksi nito. Kahit hindi man nila ina-anunsyo ito sa publiko, ay lagi naman silang nakikita ng mga fans na laging nagsasama. At paminsan-minsan ay spotted na sumusuporta si Mark Alcala tuwing may laban si Mika Reyes sa PVL. Si Mark Alcala ay dating nakipagrelasyon noon sa PBB ex-housemate na si Ashley Ortega. At pagkatapos nga ng kanilang hiwalayan ay doon na niya nakilala si Mika Reyes at lagi na silang naiispatan na parating magkasama. At low-key lang din ang kanilang naging relasyon. Ngunit pagkalipas ng isang taon, marami na ang nakapansin na tila ay hindi na sila nakikitang magkasama at hindi na rin sila nagfaluhan sa kanilang IG. Yun pala ay dahil hiwalay na sila. Hala, sobrang sayang naman uy. Hindi ko lubos maisip ba na sa ganda ba naman ni Mika Reyes, may lalaki pa rin palang nagtatangkang makipag-iwalay sa kanya. Share ko lang, nakita ko na kasi sa personal itong si Mika Reyes dito sa Mindanao during PVL on tour. Hulaan nyo na lang kung saan. Sobrang namangha talaga ako sa kanyang mukha na para talagang anghel na bumaba sa lupa. To be honest lang talaga, kaya't akalain mo yun sa ganda niya. Hindi hiwalayan pa. Ano na lang kaya tayong mga Shrek ang mukha? Charis. At ngayong hiwalay na nga ang dalawa, may panibago na namang inispatan. Itong si Mark Alcala na isang artista. Hala ka diha. At hindi lang basta't artista, kundi bigating artista pa. At ito nga ay si Catherine Bernardo. May nagsabing rumored pa lang naman daw ito. Ngunit karamihan may nagsasabing low-key lang din siguro ang kanilang relasyon. Tulad na lamang na kanyang nakaraang relasyon kay Mika Reyes. Spotted nga ang dalawa sa airport, ngunit hindi man sila nagsabayan. Pagkatapos nga nilang makita si Catherine Bernardo, ay sumunod naman nilang nakita si Mark Alcala at napagkaalamang papunta pala ang dalawa sa Australia. Dahil dito, marami ang natuwa, ngunit marami din ang nalungkot sa buhay pag-ibig ni Catherine Bernardo. At ang mas nakakashock pa ay ang best friend ni Mika Reyes na si Trina Goytenko ay best friend rin pala ni Catherine Bernardo. Grabe namang tadhana ito. Ngunit sa pagkakaalam ko ay wala naman sigurong pinapanigan itong si Trina Goytenko. Ngunit sa palagay nyo, magtatagal nga ba ang tinatago nilang relasyon? At yan ang ating pagkakaabangan. Kayo, kaninong karelasyon kayo sobrang nasasayangan? Please comment down below.